Kabanata 1546. Ang presyo ng stock ay tumalon sa 200. Sa isang solong sipa, ipinadala ni Harvey si Matthew na lumiligid sa lupa. 2 sa 4 na masters ng Hong Kong ay sinipa ngayon ni Harvey. Si Faye at ang kanyang mga tao ay nanunood sa pagkabigla. Ang kanilang mga mukha ay nadula sa kawalan ng paniniwala. Ang dalawang iyon ay ang 4 na masters ng Hong Kong. Karaniwang sila ay mga hari sa Hong Kong. At gayunpaman, ang mga makapangyarihang figure tulad ng mga ito ay talagang naging ganito. Paano nababagabag? Kung hindi ito para sa araw ng pagpapalista ng Sky Corporation, baka mawala ang buhay ni Matthew at Quinton. Paano ito magiging? Paano natapos ang lahat sa ganitong paraan? Malapit nang sumabog si Faye sa luha ng galit. Hindi pa niya inaasahan na ang lahat ay magiging ganito. Sina Master Flynn at Master York ang mga protagonista sa mundong ito. Dapat silang natural na magkaroon ng pangwakas na pagtawa. Paano lumitaw ang isang prinsipe mula sa isang rundown na pamilya? Ngunit ang katotohanan ay nanatili. 2 sa 4 na masters ng Hong Kong ay binugbog sa isang pool. Ang Black Widow, na si Faye ay hindi matanggap ang katotohanan iyon. Kahit na ang mga Zimmers at ang Yateses ay hindi sumulong, nadama nila ang labis na pagpilit sa pagliko ng mga kaganapan, lalong na pinilit ang mga Zimmers. Nais nilang gamitin ang pagkakataong ito upang makuha ang lahat ng pag-aari ni Harvey. Ngunit matapos makita ang nangyari sa harap nila, napagtanto nila na ang kanilang mahusay na naisip na plano ay isang biro lamang. Ang Yateses, sa kabilang banda, ay mukhang hindi kapani-paniwalang nagagalit. Ngayon, walang paraan para sa kanila ang eksaktong paghihiganti. Si Mandy at Cynthia, na nakatayo sa tabi ni Harvey, ay nakatitig sa kay Harvey na may naguguluhan na mga titig. Kahit na alam nila ngayon kung gaano katindi ang pagkakakilanlan ni Harvey, hindi nila napagtanto na ito ay pambihirang. Ang mga bagay ay malinaw na naiiba kumpara sa likod noon. Mabuti, mabuti, mabuti. Harvey York, Prince York. Naaalala ko ang lahat ng nangyari ngayon. Tumayo si Matthew sa tulong ng isa sa kanyang mga tauhan. Ayaw niyang sumalungat pa kay Harvey, ngunit itinuro pa rin niya ang isang galit na daliri sa kay Harvey na siya ay umungol. Ang Diyos bilang aking saksi, mamamatay ka sa aking kamay na walang libingan. Susundan ka rin ng buong pamilya ko. Si Matthew ay mukhang ganap na nabaliw. Ang ekspresyon ni Quinton ay kakilakilabot, ngunit wala siyang balak na makipag-usap muli kay Harvey. Agad siyang lumingon at tahimik na umalis. Alam niya kung paano kumilos si Harvey kaysa sa ginagawa ni Matthew. Ang mga pagbabanto laban kay Prince York ay ganap na walang silbi. Si Harvey, para sa kanyang bahagi, ay hindi pinansin sina Matthew at Quinton. Ito ay isang malaking araw, pagkatapos ng lahat. Gagawa lang ng isang katangahan si Harvey sa kanyang sarili kung pumatay siya ng isang mamamayan ng bansa sa harap ng mga tao mula sa bansang J. Pagkatapos ay lumingon si Harvey kay Peter. Ano, Prince York? Malakas ang Panginoon ng Longmen, ngunit kaya niyang kontrolin lamang ang mga tao ng bansa H. Hindi ka ba natatakot sa mga mamamayan ng bansa J? Mabilis na nagpadala si Peter ng isang text message. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nagulat ako na ang master ng Longmen ay talagang sumusuporta sa iyo sa likod ng mga eksena. Ngunit kung sa palagay mo maaari mo akong takutin o ang Star Table na may lamang ito, pagkatapos ay pasensya na. Walang paraan. Naturally, dapat aminin ni Peter na kamanghamanghang si Samuel, at medyo natakot siya kay Samuel. Ngunit laban sa isang nagpapakitang gilas tulad ni Harvey, hindi siya natatakot. Bakit ko takutin ang isang taong nakatakdang manatili sa Country H magpakailanman? Sinabi ni Harvey, na hindi abala upang bigyan si Peter ng isang tuwid na sagot. Dapat ay binalaan ko na kayong mga tao ng Star Table na mga tanga ng maraming beses. Sinabi ko na kung ang sinoman sa inyo ay maglakas loob na bumalik dito, papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Sinabi ko ito, hindi ba? Kahit na ang Diyos ay hindi ka makakapagligtas sa inyo ngayon. Ngayong narito ka na, hindi mo na kailangang umalis pa. Magpahinga sa kapayapaan. Hindi na ako aalis pa.
Sino ka sa palagay mo? Ang maalamat na head coach. Pinipigilan mo ako na umalis sa Southlight. Si Peter ay labis na mapagmataas, na parang natuklasan niya ang isang mas malaking suporta kaysa kay Harvey. Harvey York, patuloy kang sumasalungat sa Star Stable, at pinatay mo pa ang dalawa sa aking mga anak na lalaki. Sa palagay mo ba ay papayagan kita ng madali? Nais kong mabangkarote ka at gawin ang iyong buhay na isang impyerno. Ngunit ngayon, binago ko ang aking mga plano. Hindi ka ba kamanghamanghang? Hindi ka ba mahusay sa pakikipaglaban? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Inanyayahan ko ang nangungunang Taekwondo Master, si Sir Wallace Park dito. Maaari kanyang talunin ng isang kamay. Halos nandito na si Sir Wallace. Hahamunin kanya sa isang tunggalian mismo. Ang mamatay sa kamay ni Sir Wallace ay iyong pagpapala. Tulad ng para sa Panginoon ng Longmen. Maaari niyang protektahan ka, ngunit inaasahan mo ba na ipaglalaban ka rin niya? Galit si Peter, plano ni na Matthew at Quinton na tapakan si Harvey gamit ang stock market sa araw na iyon. Ngunit walang inaasahan na si Harvey ay maaaring lumaban. Dahil iyon ang nangyari, pagkatapos ay si Peter ay tapos na sa paglalaro sa paligid. Nagpasya siyang patayin si Harvey noon at doon din. Nang walang pangalawang pag-iisip, pinakawalan ni Peter ang kanyang telepono sa pagmamalaki. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, ipinadala ko na ang lokasyon sa kay Sir Wallace. Harvey York, malapit na ang iyong pagkamatay. Ang nangungunang Taekwondo Master, si Wallace Park. Halos maalala ni Harvey ang pangalan. Siya ba ang punong tagapagturo para sa 3 hukbo sa bansang J? Peter Lee, ito ang bansa H. Iminumungkahi kong umalis ka ngayon at itigil ang pagkilos na hanggal. Kung nagpasya si Prince York na puksain ka, kahit na ako hindi ko ito mapigilan. Pinayuhan siya ni Samuel, mahinahon ang kanyang tono, umikot ang mga mata ni Peter. Hindi siya natatakot na bumalik sa kay Harvey, ngunit hindi siya nang ahas na masaktan si Samuel. Ang katayuan ng taong ito ay napakataas. Maaari pa siyang ituring na hari ng bansa H. Ang isang taong katulad niya ay maaaring maging katulad ang Star Stable sa alikabok na may isang solong salita lamang. Ito ang dahilan kung bakit nag-atubili si Peter na pukawin siya. Sa sandaling ito, isang Rolls Royce ang dumating sa harap ng karamihan. Si Peter, na ang mukha ay mapatla bilang isang multo, ay napuno ng kagalakan nang makita niya ang plate ng kotse. Sir Wallace, sa wakas ay narito ka upang maghatid ng hustisya. Kung hindi ito ay para sa iyo, ang Star Stable ay papatayin hanggang sa mamatay. Hinamon ko na si Harvey York para sa iyo. Si Peter ay lumundag ng pataas at pababa, puno ng kaguluhan. Lumabas si Wallace mula sa kotse nang walang pasubali, dala ang aura ng isang malakas na sambong. Sa pagtingin sa mukha ni Peter, mahinahon na sinabi ni Wallace, "Kinatawan Lee, ikaw ay isang taong may mataas na katayuan sa bansang J. Nasaan ang iyong pag-iingat? Hindi mahalaga kung sino ang maglakas loob na nagbabanta o magpipilit sa iyo. Ako, si Wallace Park, ay magiging iyong kalasag. Halika, halika, halika. Sabihin mo sa akin, ang nang-ahas na tumawid sa Star Stable. Ipakita ko sa taong iyon na may mga taong mas malakas kaysa sa kanya." Tumawid si Wallace at tumingin mismo sa pasukan ng Sky Corporation. Si Samuel ang unang taong nakita niya, kumibot ang mga mata ni Wallace. Ito si Samuel Bauer mismo. Alam ni Wallace kung sino ang isang tao ng kalibre na iyon. At alam niya ng lubos kung gaano kahirap ang sumalungat sa nakaraang elder ng army mula sa kanyang mga karanasan dati. Tila nakita ni Samuel sa pamamagitan ng mga hangarin ni Wallace at hindi sinabi, "Dapat kang si Sir Wallace." Panigurado, dahil humiling ng hamon ang Country J, hindi ako makikisali. Gawin ang gusto mo. Humakbang si Samuel sa gilid. Sumulyap si Wallace sa lalaking nasa likuran niya. Boom! Si Wallace ay hindi maganda ang tingin sa iba pang paraan, tungkol sa sasabihin. Sa susunod na sandali, nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot. Ang head coach. Paano ito magiging kanya?
Ang head coach na nag-iisang pumatay sa lahat ng 5 pinakamalakas na bansa na nagkakaisa. Siya ang bawat bangungot ng mersenaryo, ang pinakakinatakutan na tao sa bawat solong bansa. Sa katunayan, siya ang pinakadakilang bangungot ni Wallace sa buong bansa at wala ng iba. Mahal na Diyos, ang moron na ito ay talagang hinamon ni Peter ang head coach sa kanyang sarili. At inangkin niya na maaari kong talunin ang lalaki sa isang kamay lamang. Slam! Bago pa man sabihin ang anumang bagay, si Wallace, ang tuktok ng Taekwondo Master, ay lumuhad kaagad pagkatapos makipag-ugnay kay Harvey. Ang kanyang pagkatao bilang nangungunang Taekwondo Master ay nawala ng lubusan. Lumuhad siya. Ang nangungunang Taekwondo Master, si Wallace Park mismo, lumuhad ng hindi man lang nakipag-away. Paano ito posible? Tumingin sa kanya ang karamihan, na nalilito at natulala. Si Wallace ay isang kilalang alamat. Siya ang nagturo sa 3 banal ng Taekwondo kung paano lumaban. Sa katunayan, nag-iisang kamay niyang dinala ang mundo ng martial arts ng Country J. Siya rin ang punong tagapagturo ng 3 buong hukbo. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang isang tao ng kalibre na ito ay lumuhad ng madali. Lumuhad siya ng hindi kahit na nagiging sanhi ng isang pag-aalala tungkol dito. Naguguluhan si Peter. Hinawakan niya ang kwelyo ni Wallace at galit na galit, Sir Wallace. Ano ang nangyayari sa iyo? Paano ka makaluhad ng ganyan? Ikaw ang nangungunang Taekwondo Master. Maaari mong talunin ang tanga na iyon sa isang kamay lamang. Bakit ka nakaluhod? Ito ay isang patas na laban. Walang pipigil sa iyo. Tumayo at punatan ang taong iyon kaagad. Sampal, si Wallace, na nakaluhod sa lupa, ay kumukulo sa galit. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang palad sa mukha ni Peter. Ang isang solong sampal ay sapat na upang matamba si Peter. Ang buong mundo ay nahulog sa patay na katahimikan. Humakbang si Harvey at tiningnan si Wallace na may walang malasakit na ekspresyon. Maya-maya, ngumiti siya. Dumating ka sa buong bansa H. Oo, ito ay mapangahas sa akin. Nanginginig si Wallace habang nagsasalita siya. Natakot siya, hindi ito makatulong. Ang tao sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng labis na trauma. Walang lakas ng loob si Wallace na lumapit pa kay Harvey sa panahon ng Euro-American battlefield. Naturally, hindi siya nang ahas na ituwid ang kanyang likuran sa harap ng taong ito. Alam ko na ang 3 banal ng Taekwondo at ang 8 Heaven King ay iyong mga alagad. Bakit hindi ka na lamang nanatili sa bansa J? Bakit ka nandito? Nandito ka ba para labanan ako? Lalabanan mo ba ako ng isang kamay? Ang mga salita ni Harvey ay nagpadala kay Wallace na nanginginig kahit mahirap. Agad siyang umungol. Mali ako, kasalanan ko, tinukso ako ng kasamaan. Hindi ako dapat lumakad sa Country H. Naligo ang katawan ni Wallace sa malamig na pawis habang siya ay nagsasalita. Pumutok ang mainit na hangin sa kanyang ulo, hindi siya mainit. Sa halip, siya ay ganap at lubos na natakot. Sa hindi kapani-paniwalang paningin, nagpunta ang karamihan na namanhid sa pagkabigla. Walang sinuman ang umasa na lumuhad si Wallace sa takot, hayaan ang kilos na ito ni Harvey. Ngunit ang nangungunang Taekwondo Master kasama ang aura ng isang malakas na sambong ay tila isang aso lamang na naliligaw kumpara kay Harvey. Dahil nais mong talunin ako ng isang kamay, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung maaari mong harangan ang isang pag-atake mula sa akin, hahayaan kitang umalis, nag-alok si Harvey ng kalmado. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi ko kaya, hindi ako maglakas loob, hindi ako karapat-dapat na makipag-away sa iyo. Labis na ikinalulungkot ni Wallace Park ang sandaling ito at malapit ng samuka ng dugo. Kung alam niya na makikipagkita siya sa chief instructor, hindi na siya pumunta sa Buckwood. Ang mga taong tulad nila ay walang karapatang maglagay ng paa sa lugar na ito. Hindi ito tungkol sa kung ikaw ay matapang o hindi, ngunit ikaw, ang bansang J, ay naglagay na ng isang sampal sa aking mukha.
Kung hahayaan ko lang kayong ganyan, kahit na ang mga maharlika ay maglakas loob na lumapit at manggulo sa akin sa hinaharap. Humakbang si Harvey York. Tumayo ka, at kumuha ng isang suntok mula sa akin. Nang inig si Wallace sa buong, at naging mapotla ang kanyang mukha matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Alam niya talaga na si Harvey ay nagpakita na sa kanya ng awa. Kung hindi man, sa pagkakakilanlan ni Harvey, ang pagdating ni Wallace sa Buckwood ay patay na siya. Kung nais niyang manatiling buhay, kailangan niyang kunin ang suntok na ito mula kay Harvey at dapat ibigay niya ang lahat. Paumanhin sa pagkakasala sa iyo ngayon. Huminga ng malalim si Wallace. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay may isang pagkakaroon ng antas ng master. Sa sandaling ito, hinampas niya ang parehong mga kamay sa lupa, at ang buong katawan niya ay lumukso sa hangin, lumipat sa isang sipa. Ang numero 1 tao sa taekwondo ng bansa J ay may isang partikular na kakayahan. Ang mga paggalaw ay kasing lakas ng kulog at bagyo. Kahit na ito ay parang isang ordinaryong suntok, naglalaman ito ng hindi mahuhulaan na kapangyarihan ng tumama ito. Boom! Isang malakas na hangin ang pumutok sa lahat ng direksyon mula sa kung saan tumama si Wallace. Kahit na ang mga bato at nahulog ang mga dahon sa lupa ay inalis. Ang mga tao sa paligid ay pinilit na mapa-atras ng 10-10 metro sa pamamagitan ng alon na ito ng hangin. Ang walang malay na katawan ni Peter Lee ay pinadala din na lumipad. Malakas ka, Master Park. Nang makita ang eksenang ito, marami sa mga subordinate ni Peter ang lahat ay nagsalita ng walang malay sa sandaling ito. Hindi nila alam ang nangyari kay Wallace. Alam lamang nila na ang kasalukuyang Wallace ay napakalakas. Masyadong malakas. Malakas hanggang sa punto na tila hindi siya makatao. Ang mga brick sa lupa ay lahat ay nabasag sa sandaling ito. Ang tunog ng kulog ay sumabog sa sipa na ito. Clack! Lamang kapag ang pagbagsak ng lupa na ito ay malapit ng matumbok si Harvey. Humakbang si Harvey at mahinahon na nagbigay ng sampal. Sampal! Ang sipa ni Wallace ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makarating sa kay Harvey. Si Wallace ay ipinadala na lumipad at direktang sumabog sa kanyang Rolls Royce, na nag-iiwan ng isang hugis tao na marka. Ang numero 1 tao sa taekwondo ng bansang J ay hindi maaaring ipagtanggol laban sa sampal ni Harvey. Agad na natakot sa eksenang ito ang lahat na naruroon sa sandaling iyon. Lalo na si Peter, na nakarating lang, ay ganoong natakot at nabasa niya ang kanyang pantalon sa sandaling ito. Ikaw si Peter Lee, Representative Lee, tama. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko? Kinuha ni Harvey ang isang tisyo, pinunasan ang kanyang kanang kamay, at nagsalita ng walang pag-iingat. Oo, naaalala ko. Ipinangako ko na ang Star Stable ay hindi na muling maglalakad sa Southlight mula ngayon. Nanunumpa ako. Halos agad na sumagot si Peter. Huli na. Bibigyan kita ng isang araw. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag bago bukas. Alam mo na ang mga kahihinatnan. Si Matthew Flynn, na ang mga mata ay patuloy na umiikot, at si Quinton York ay naiwan sa kahihiyan pagkaraan ng ilang sandali. Parehas silang nagulat sa nakita nila. Sinampal ni Harvey ang numero 1 tao sa taekwondo hanggang sa kamatayan. Tulad ng tungkol kay Peter Lee, tumakbo din siya at tumakas sa eksena. Ang iba pang mga tao na sa una doon upang panoorin ang kasiyahan lahat ay nagmamadali na umalis. Nag-aalala silang lahat na si Harvey ay mag-ayos ng mga account sa kanila. Wala pang ilang minuto, si Harvey at ang kanyang gang ang tanging naiwan sa una na buhay na mga kalye. Inanyayahan ni Harvey ang lahat sa lobby ng Sky Corporation na kumuha ng kanilang mga upuan. Nanunood ang lahat ng tumataas na pulang linya habang umiinom ng tsaa at pakikipagkwentuhan. Ng alas 3 ng hapon, sarado na ang stock market. Ng hapon, kasama ang bilyon-bilyong pondo ni Aval na Iswell na pumapasok sa merkado, ang mga stock ng Sky Corporation ay umabot sa 500 mga threshold, naging tanyag ang Sky Corporation sa presyo ng share na iyon. Ang halaga ng merkado nito ay tumaas ng 10 beses sa unang araw ng listang sa merkado. Kabanata 1550. Sa puntong ito, naayos na ang listang ng Sky Corporation.
Si Mandy Zimmer ay nakaupo sa tabi ni Harvey York na may medyo komplikadong ekspresyon. Bumantong hininga siya at sinabi pagkaraan ng ilang sandali, ito ay lumiliko na ang sinabi mo lahat ng ito ay totoo. Talagang ikaw si Prince York. Sa sandaling ito, ang tinig ni Mandy ay hindi gaanong banayad, at mayroon din siyang bagong pag-unawa kay Harvey. Noong nakaraan, palagi niyang naramdaman na ang kanyang asawa ay mabuti sa lahat maliban sa pakikipag-usap ng malaki. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya na ang lahat ng sinabi ni Harvey ay totoo sa sandaling iyon. Kung naniniwala siya sa una, ang kanilang relasyon ay mawawala na sa pamamagitan ng mga dahon at hangganan. Anong prinsipe? Walang kahulugan ito. Palagi akong magiging manugang ng pamilyang Zimmer sa harap mo. Uminom si Harvey ng isang tasa ng tsaa at mukhang kalmado. Ngunit malalim mong naintindihan ako noon. Hindi kita masisisi. Pagkatapos ng lahat, ako ay talagang walang kabuluhan kapag ako ay lumalabas sa Buckwood, kahit na marami akong pag-aayos. Kaya, walang presyon doon. Tulad ng para sa Sky Corporation, dahil gusto mong gumawa ng negosyo, iiwan ko ito sa iyong mga may kakayahang kamay sa hinaharap. Ano? Nagulat si Mandy. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Yvonne Xavier na may kaunting selos. Sinabi niya, kung kukunin ko ang Sky Corporation para sa iyo, ang iyong magandang sekretarya ay walang bang problema, tama? Lihim na kinurot ang hita ni Harvey habang nagsasalita. Dati, naisip lamang niya na si Yvonne ay mabait lamang kay Harvey, kaya natural na nababahala si Mandy kay Yvonne dahil sa intuition ng isang babae. Ngayon alam ni Mandy na ang kagandahang ito ay sekretarya ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, si Mandy ay insanely na nagseselos. Nararamdaman ang intensity na nagmula sa kay Mandy, ang mga mata ni Harvey ay kumibot. Sapat na, kahit na nalutas niya ang isang problema, tila isang mas malaking problema ang malapit na. Tila naramdaman ni Yvonne ang kalabuan sa pagitan nina Harvey at Mandy. Pagkatapos ay lumakad siya ng may malamig na ekspresyon. Yumuko siya kay Harvey at pagkatapos ay inabot ang isang sulat sa pagbibitiw na inihanda niya ng matagal na at ibinigay ito kay Harvey, bulong niya CEO York. Nais kong magbitiw na dati, ngunit dahil malapit ng mag-public list ang grupo, kaya wala akong nabanggit tungkol dito. Ngayon na naayos na ang lahat, opisyal na akong nagpapadala sa aking mga papeles. Itinuro ko na kay Ray ang lahat tungkol sa pangkat. Magagawa niyang pamahalaan ang Sky Corporation para sa iyo. Ibinigay ni Yvonne ang liham, lumiko, at lumakad palabas ng lobby ng Sky Corporation nang hindi binigyan ng pagkakataon si Harvey na tumugon. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Sheldon Xavier ay tila nagpapakita ng isang mapait na ngiti. Pagkatapos ay yumuko siya kay Harvey at sinabi, CEO York, mayroong isang bagay sa loob ng pamilya na kailangang pakikitunguhan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagbitiw. Inaasahan kong maiintindihan mo ang kanyang kalagayan. Mabilis na lumakad si Sheldon sa lobby matapos ang pagsasalita at nawala. Si Mandy ay bahagyang natigilan habang tinitingnan ang eksenang ito. Medyo napangisi din si Harvey, biglang isinuko ni Yvonne ang kanyang pagbibitiw sa sandaling nagpunta sa publiko ang Sky Corporation. Naramdaman niya na may mali. Bakit? Nalulungkot ka ba dahil wala na ang maliit na sekretarya? Tumingin si Mandy kay Harvey na may kalahating ngiti. Galit na galit si Harvey. Una niyang nais na habulin si Yvonne at tanungin kung ano talaga ang nangyari, ngunit malinaw namang, hindi niya magawa. Kung hindi, siya ay tapos na kung si Mandy ay labis na magseselo sa halip. Bukod dito, mayroon pa ring isang tao na may hindi kilalang layunin sa pinangyarihan, si Samuel Bauer. Hindi lamang may iwan ni Harvey ang mga bagay tulad ng humakbang lamang si Samuel nang halos mawala na ang mga tao. Ngumiti siya at sinabi, CEO York, nawa ako ay magkaroon ng isang pag-uusap sa iyo ng pribado.